Grabe guys, unti-unti. Matatapos ko rin to. At lumiliwanag na dito. At nakabalik na yung piano. At yung movers pala doon sa rental place namin, hindi nila dinadala yung unan. So, siguro mga 8 unan yan. At hindi nagustuhan ng asawa ko at masyado nga daw mataas, sumasakit daw yung kanyang liig. So, ang ginagawa ko, i-save ko siya guys kasi bago ito, mga bago ito nung dinala sa amin, except nito. Ito bago yan. At ayan, unti-unti nang balik sa loob yung aking kusina. Ayun, sige pa rin ang hakot namin guys kasi last day kapon at naglilinis na nga kami doon. At ayan nga, tuwing punta ko sa labas, nangunguha sa garahe. At noong naghakutan kami at hindi pa dumating yung movers, itong anak ko na mahilig din magluto-luto eh, naayos ko rin dito. Ay, naayos ko na rin dito. At naibalik na rin yung mga plato. Nugasan ulit namin. Ayan. Kaya unti-unti lang, matatapos ko rin ito. At pangalan nito, yung frigidaire. At ito, mababalik ko rin ito. Kaya binahandaan ko lang kasi ino-organize ko siya at the same time. So, ang nangyari guys, may nangyayari. Yung mga bata na sinabi kong ang kukupad. Ayan. Kaya pala, tuwing nagaano itong piano na ito, ayaw nilang dalhin at ibang kumpanya nga ang nagdala niyan dito. Nung pumasok sila sa bedroom namin, pinasign kami ng waiver. Pati ito, yan, pinasign kami ng waiver para kung anong mangyari, wala silang pananagutan. So, mga smart, no? Pero dahil gustong-gusto na namin makaalis dito at maumpisahan na dito ang work. So, nag-sign na kami ng waiver. So, ang nangyari, guys, yung sa bedroom namin, yung headboard na gustong-gusto ko yun kahit hindi mamahalin naman, hindi mamahalin yun guys, pero ayan yung tingnan nyo yung ano guys, yung hummingbird, oh. Gustong gusto ko yun dahil multi-purpose kasi yun. Hindi ko na kailangan ng end table at may mga table na nga sa side, no, at may mga cabinet at may salamin at may ilaw na siya. At yung mga gilid-gilid noon na cabinet, pwede kong lagyan siya ng mga underwear, yung mga bra, yung pantulog. So, marami akong mailagay doon. Ang nangyari, nasira nila. So, anong magagawa namin? Nag-sign kami ng waiver. Pero ang hindi ko alam, hindi lang nagsalita yung asawa ko, tuwang-tuwa siya na nasira at hindi na maibalik. At for 30 years daw, hindi siya makasandal. Sumasandal siya guys, kaya lang dahil nga merong doong ilaw sa ano, lagi ko siyang pinagsabihan na ingat-ingat sa unan at baka mag-init yan, masunog tayo. So ngayon guys, hindi nga lang ako makapasok sa loob. Wala kaming headboard, kaya bare ang aking wall at tambakan pa. Nasa ano pa ang mga gamit. Nasa mga malita pa, tapos tambak-tambak pa. Makaraos din kami. At wala pa rin kaming sopa dahil dinispatsa ko na yung sopa eh. Ayan, kaya kung kailan magkaroon sila ng time ng anak ko, sila ang mag-shop ng sopa. Hindi na ako sasama dahil mag-aaway lang kami doon ng asawa ko dahil siyempre yung gusto niya, di ba? Pero sa ayaw at sa gusto niya,
tatakpan ko talaga ang sopa. Diba Charlie? Kasi yung hair nitong guys, pakalat-kalat, kaya kailangan ko talaga siyang takpan at para malabahan ko. Saka, syempre naglalaway itong amigo ko kaya gano'n nga ang mangyayari. At doon pala guys, pagkuha ng movers doon, dahil sabay sila, nandito yung anak ko, nandoon ako, baka i-charge kami sa sopa dahil may mga balahibo daw ng animalis. Pati sa bed namin, may mga balahibo. At itong ang aming friend, itong alaga kong mahal na mahal ko. Kahit umiinit yung ulo ko dito minsan Diba Charlie? Kailang mahal namin yan guys, kahit nagbubunga nga ako. Dahil ako lang naman talaga ang nagwawalis dito. At siyempre ako ang maunang magising, makikita ko talaga yung dumi niya. Kaya siyempre ako na naman ang magligpit. So ganun ang sitwasyon dito guys. Malaki ang damage. Ngayon wala kaming headboard. Ang mga damit namin hindi ko maligpit. Ang iba, kalkal muna kami sa aming mga malita at sa mga hampers. At dito nila ako mag-umpisa guys. Yung ano ko guys, tingnan mo. Yung bougainvillea ko, next time uli, okay? Pakita ko yung bougainvillea ko, ang ganda-ganda na. Nilagay ko siya sa malaking paso. At maraming salamat sa support.